upang makahanap ng lalaking hindi gaaman sa pera. Nagpanggap ang babaeng CEO bilang pulubi sa lansangan. Isang binatang kakatapos lang sa trabaho ang dumaan. Nang makita niyang bata pa ang babae pero namamalamose, agad siyang naghagis ng bato sa mangkok nito. Sa isip ng babae, siya na ang itinakdang kapalaran. Nang mag-umpisa nang umalis ang binata, agad niyang hinawakan ng manggas ng lalaki, upang subukin kung karapat-dapat ba itong pagkatiwalaan. Nagkunwari siyang wala siyang pamasahe pauwi, at nakiusap ng buong lamang. Nabigyan pa siya ng 100 piso. Nabigla ang binata at napaisip ng malalim. Dahil sa isang buong araw ng pagtatrabaho, hindi pa niya ito kinikita. Ngunit nang makita niyang kawawa ang babae, napilitan siyang magpakatatag, at ibinigay ang kaysa isa niyang 100 piso. Sinabi ng babae na hindi naman siya manghihingi ng libre, at kung kailangan ng tulong ay pwede siyang lapitan. Pero naisip ng binata, pulubi lang naman siya. Ano nga ba ang may tutulong nito sa kanya? Ngunit pagkasabi pa lang niya yun, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Palay nagyabang pala siya noon sa ina niya. Sinabi niyang mayaman at boss daw ang nobya niya sa lungsod. At ngayon, pinapauwi siya ng ina kasama ang nobya, para ipakilala ito. Sinabi pa ng ina na kung hindi niya madadala ang nobya ngayon, may kalalagyan siya. Sakto pa na ngayon ang ika-6 na kaarawan ng ina niya, at darating din ang una niyang kasintahan. Kaya't pinipilit siyang pakasalan ng babaeng iyon. Pagkatapos sabihin iyon, binabagan ng ina ang tawag. Pero hindi niya talaga gusto ang una niyang kasintahan. Habang problemado siya kung anong gagawin, bigla niyang naalala ang babaeng nasa harap niya, na nagsabing handa siyang tumulong kanina. Kaya naisip niya, napapuntahin na lang ang babae bilang nobya niya, at sabay silang umuwi para kumbinsihin ang ina niya. Hindi naman tumanggi ang babae at pumayag agad. Ngunit sinabi rin ng babae na kung makikipagkita sa mga magulang, dapat ay maayos ang suot niya. Kaya pinabili niya ng disenteng damit ang lalaki. Kung hindi, baka mabuking agad sila ng ina nito. At nang marinig ito ng lalaki, napagtanto niyang tama nga ang babae. Kaya pumayag siyang ibili ito ng matinong damit. Pagkatapos magpalit ng malinis na damit ang babae, napatulala na lang ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Ngunit matapos magpalit ng malinis na damit ang babae, napatitig na lang ang lalaki sa gulat. Hindi niya inakalang ang dating gasgusing pulubi. Hindi niya akalaing magiging ganito kaganda. Habang abala siya sa pagkamangha, nagulat siya sa sinabi ng waiter. Sinabi nitong ang damit ay nagkakahalaga ng 8,888 at pinakiusapang bayaran muna ito. Agad siyang napatulala. Hindi makapaniwalang ganito kamahal ang isang damit, ngunit dali-daling nilabas ang lahat ng laman ng kanyang bulsa. Nang makita ng babae na inisa-isa niya ang mga barya, na may inosenteng ekspresyon, agad siyang naglabas ng card para bayaran ito. Napakunot-no ang lalaki at nagtanong sa babae, "Saan ka kumuha ng ganito kalaking pera? Hindi ka naman ng utang para lang sumama sa akin, di ba? Kailangan kong mag-deliver ng ilang daang padala bago mabayaran ito." Ngumiti lang ang babae at sinabing hindi niya kailangang bayaran, dahil siya ay walang iba kundi ang chairwoman ng subgroup na may yaman na bilyon-bilyon. Ngunit para sa lalaki, wala itong saysay, at hindi siya naniniwala. Kaya para makatipid, isinakay niya ang babae sa traktora pauwi sa kanilang baryo. Habang nasa daan, pinayuhan niya ang babae na huwag ipahalatang mayaman siya. Kapag tinanong ng kanyang ina, sabihin niyang isa siyang CEO na milyonaryo taon-taon, at sanay sa pagkatay ng baboy at pagkatay ng kambing. Dahil sobra ang pagiging mayabang ng ina niya, pagkatapos ay naglabas siya ng peking marriage certificate, at iniabot sa babae. Pagkatapos ay dinala niya ito pauwi. Tuwa ang umapaw sa mukha ng kanyang ina, nang makita ang sexing manugang, na isa pang big time boss. Sigurado raw siyang makakapagluwal ito ng 8 anak para sa pamilya Chen. Ngunit biglang dumating ang dating kasintahan ng lalaki. Agad na nagbigay ng 50,000 cash, at niregaluhan pa ang ina ng lalaki ng isang mamahaling kotse. Sinabi niyang gamitin ito sa pamamalengke, dahil malapit na raw silang maging isang pamilya. Ngunit hindi niya akalaing matapos niyang sabihin yon, pagpasok niya sa bahay, may isa pang babae roon, si Chen Yang. Sino siya? Siya ang nobyo ko. Chen Yang, hindi ko akalaing ganito kababa na ang panlasa mo ngayon. Iniwan mong hindi piliin ang isang general manager na gaya ko. Pumili ka pa ng isang palamuti lang. Agad namang nagsalita ang ina ng binata. Sinabi niyang ang nobya ng anak niya ay isang malaking boss sa lungsod. Pero sagot ng dating nobya, nasa lungsod. Wala siyang narinig na batang babae na ganoon ng katungkulan. Dahil nakadalo na siya sa maraming conference ng mga negosyo, at kailanman ay hindi niya nakita ang babaeng ito roon. Kaya tinanong niya kung anong kumpanya ang pag-aari ng babae. Marami na akong nasalihan na business exchange conference sa Zhonghai. Bakit ni minsan hindi kita nakita? Hindi ako madalas dumalo sa ganoong mga okasyon. Ganun ba? Baka naman masyado ng maliit ang kumpanya mo, kaya hindi ka naimbita. Ako ang organizer ng lahat ng business exchange conference. Tapos sasabihin mong hindi kita naimbita? Sige, kung ayan ang gusto mong paniwalaan. Dumating din ang grupo mula sa Kunyang Group. Sinabi nilang interesado sila sa lupang iyon, dahil ang kumpanya nila ay may kontratang pinirmahan kasama ang chairman ng subgroup para gibay ng ancestral house ng binata at tayuan ng resort. Pagkarinig ng ina ng binata, napagtanto niyang hindi nila kayang kalabanin ng mga ito. Kaya agad niyang tinanong ang dating nobya, "Hindi ba taga-subgroup ka?" Makiusap ka naman para sa amin. Gat lang M. Ako ang general manager ng sangay ng subgroup. Ngayon ay karawan na magiging ginan kong babae. Pwede bang ipagpaliban muna natin to? Ngunit pagtingin ng lalaki, ay general manager lang pala ng sangay.
kaya't hindi niya pinansin ang dating nobya, at tinanong pa niya kung sino ba siya para magsalita. May lakas ka pang magutos sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan na gibay ng bahay ng binata. Buti na lang dumating ang babae at pinatigil sila. Tigil. Subukan yung gumalaw pa. May lakas ka pa rin magutos sa akin. Ako ang chairwoman ng subgroup. Kahit si Dukunyang, ang boss nyo. Kapag nakita ko, kailangan pa rin akong igalang. Boss, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang manloloko. Hindi totoo yan. Shenyang, paalisin mo siya agad. Pati Kunyang group niloloko niya. Kapag nagalit sila, paano na tayo? Sa mga oras na yon, pati ang ina ng binata ay nakiusap na awatin ng babae. Baka pag napaitan niya ang Kunyang group, hindi lang bahay ang mawala, pati sila ay madamay pa. Sabi ko na sa'yo, huwag kang magsalita ng sobra. Ngayon, anong gagawin natin? Hindi ako nagyayabang. Ako ba ang chairwoman? Malalaman nila maya-maya lang. Tanga, mandayata na lang ng iba. Pati Kunyang group niloko mo. May lakas ng loob kang lokohin ako, ha? Hala, niloloko ka lang. Mukhang isa ka ring tanga. Kung ano ang sabihin niya, pinaniniwalaan mo agad. Ang lakas mong manginsulto. Mga kasama, turuan niyo nga to ng leksyon. Nang makita ng babae na mga walang takot ang grupo, pati pamilya ng binata ay inakalang nagyayabang lang siya. Wala nang ibang magawa, kaya tumawag na lang siya sa chairman ng Kunyang group. Dukunyang, sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Na pati bahay ng ginan ko, sinubukan mong gibain. Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Nandito ang mga tauhan mo sa harap ko. Alam mo na siguro, kung anong dapat mong sabihin. Jiang Hao, ang kapal ng mukha mo. Lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Ginoong Su.